Did you know that once the Philippines was almost as wealthy as Japan? Yes, back in the 1950s and 1960s, we were the second richest country in Asia. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 Pinatatakan billion? niya ito ng RP-CB. Matapos nito ay inilagak ang kanilang ginto sa Swiss Bank Corporation sa bansang Switzerland at ang natitirang ginto ng Talyano clan na nasa humigit kumulang 400,000 metric tons ay nananatili sa basement ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mga gold assets na ito na hawak ni Pangulong Marcos ay pinaghati-hati niya at ipinahiram sa mahigit 170 na bansa para ma-qualify sila sa gold standard requirement. In short mga tol, bayani si Pangulong Marcos sa kanila. Pero ang pakinabang naman ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanila ay ang mga interes ng mga gintong ito. Noon, kumikita ang mga ito ng $35 per ounce. Ang 1 ounce ay equivalent to 28 grams. At isang metric ton is equivalent to 35,000 ounces. Imagine mga tol, kung magkano kinita ng 7,000 metric tons at 192,000 metric tons of gold na 30% commission na tinanggap ni Pangulong Marcos at Father Antonio Diaz mula sa Tajayan Talyano Royal Family noong 1949. At ipinagkati... Uy, tignan mo, naging riches in Asia pala tayo sa panahon ni Marcos. Talaga ba? Parang narinig ko nga sa TikTok yan eh. So, we're like number 1. Wow, grabe. Sana mabalik yung panahon na yun. Anong fake news na narinig ko dyan? Uy, Zaytrix, hindi to fake news. Tignan mo, riches in Asia tayo. May music pa nga eh. Oo nga, parang ang convincing. Parang documentary yung vibe. Pilipinas, isa sa pinakamayamang bansa sa mundo, noong panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. Totoo nga ba, ang mga hakahakang ito o isa lang kwento na patuloy at isinabuhay at tumatak sa isipan ng maraming Pilipino. Balikan natin kung ano ang itsura ng Pilipinas noong dekada 50 at 60. Isang panahong puno ng pag-asa, ambisyon at pangakong kaunlaran. Ako si Rika at samahan niyo ako sa dokumentaryong ito at tingnan natin kung paano nabaon sa yaman ng utang ang bansang Pilipinas. Aalamin natin saan ito nagsimula, sino ang nagpalaganap, ano nga ba ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng bansa noong panahon na iyon, at bakit hanggang ngayon patuloy pa rin na nababanggit ang alamat na ito sa mga Pilipino. Si Ferdinand Angeline Marcos ay isa sa pinakakilala at pinakakontrobersyal na leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak siya sa Ilocos Norte at mabilis na umangat sa larangan ng batas at politika, hanggang mahalal bilang Pangulo noong taong 1965. Sa kanyang pamumuno, pinangako niya ang pag-unlad at modernisasyon ng bansa. Tinutukoy ng ilan ang panahong ito bilang golden era ng Pilipinas dahil sa malalaking proyekto at infrastruktura, pagsulong ng mga programang pangkaunlaran at matatag na imahe ng bansa sa simula ng kanyang administrasyon. May mga nagsasabi rin na mataas ang ekonomiya ng Pilipinas noon at minsan pang nabanggit na umangat daw tayo sa ranggong pangalawa sa mayayamang bansa sa Asia. Did you know that once the Philippines was almost as wealthy as Japan? Yes, back in the 1950s and 1960s, we were the second richest country in Asia. Uy, hindi
Hindi sabi dito, 1:1 yung palitan ng peso sa dollar. So ano ba talaga? Umaman ba talaga tayo ng panahon na? Hindi naman sa ganun. Sabi nga ng mga estudyante sa legit studies, hindi tayo naging number 1 in Asia. Karamihan sa bansa is mayroon ng malaking utang. May economic decline at mataas na debt. Pero bakit ganon? Ang daming video sa YouTube na nagsasabing riches in Asia tayo. Kasi nga, misinformation. Madaling kumalat dahil madaling naniniwala. Kaya dapat nag-fact check muna tayo. Hindi porke viral is naniniwala agad. Isa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit hindi totoo ang sabi-sabi ng Golden Age of the Philippines economy, ang panahon ni Marcos Sr. Una, sabi nila, naging richest country in Asia daw ang Pilipinas noong panahon ni Marcos. Hindi ito totoo. Yung totoo, kung ikukumpara ang GDP ng Pilipinas noon sa GDP ng ilang piling mga bansa sa Southeast Asia, makikitang pangalawa lang tayo sa Indonesia. Mas mataas din ang GDP per capita ng Singapore at Malaysia kesa sa Pilipinas noong panahon ni Marcos. Ang GDP at GDP per capita at dalawang universal indicators ng kaunlaran ng isang bansa. Sinusukat nito ang halaga ng mga output na produkto at serbisyo ng isang bansa. Kung sa Southeast Asia pa nga lang hindi na nangunguna ang Pilipinas, sa buong Asia pa kaya? Kaya dapat sa susunod, kapag may nakita kayo sa social media, i-check muna natin ng mabuti bago natin i-share o ikwento sa iba para sure na legit ang info. Sa ganitong paraan, nakakaiwas tayo sa fake news at nagiging responsible share pa tayo online. Dahil ang alamat ay hindi tungkol sa katotohanan, kundi sa pagnanais. Nais natin ang isang ginintong panahon. Nais natin ang pag-asa. Ngunit, kung tunay na paggunlad ang hanap, kailangan natin ng buong katotohanan, hindi alamat. So meaning, na-fake news kami? Medyo. Pero ngayon alam niyo na, always check sources, lalo na pag sa history. Oo nga no. Sa susunod, hindi muna ako maniniwala agad. Ipa-fact check ko muna bago ko ibalita sa inyo. Hindi naman totoo yung pangako ni MacArthur na I shall return eh. Iniwan niya lang tayo dito sa Pilipinas para sa magdusa sa World War II. Magkakaalam ko bumalik talaga siya eh.